bilang mga Pilipino, sanay tayo sa kwentong silong, mga kwentong engkanto. Diba, kultura natin, ako. Totoo yun, yung silong, totoo yun. Tabi-tabi po. Tumapak ka sa lugar na hindi, ako nga, kahit develop yung property, like we walk around our village, basta lang yung madilim-dilim, tapos may puno, tabi-tabi po, gano'n na ako. Kasi parang, just isang nagbibigay pugay ka nga sa mga galang sa hindi mo nakikita. And I think that's culturally ingrained in a lot of us, maybe I can't say all, pero lalo na yung mga lumaki sa probinsya o kaya sa bahay. Siguro laking kondo, hindi masyado makarelate. Pero tulad nga namin dito nung character ko, di ba? Kaya nung pagdating niya doon, ano to? I think yun yung isang, kaya I keep saying it's a Filipino story. Kasi ito yung tipong narinig mo na to nandun sa bahay na yun, merong nananahan. Sa silong na yun, merong gumagalaw-galaw. Ganon, I think yan yung makaka-relate tayo dun sa katatakutan ng meron nga bang nakatira dito na hindi ko nakikita, presensya siya, ba't tumayo ang balahibo ko? Bakit naglagay ng ganitong room? I think ganun lang kasimple. Bilang siya ay mas malakas ang kanyang pakiramdam. Oo. Ako kasi po yung lumaki talaga na parang batiin. Alam niyo po yung batang ganon, yung ako ang laging nakakaramdam. But siguro just to add to Iza, ito po yung kwento. Ang hirap, naniniwala po ako doon, ang hirap talagang i-promote yung movie, lalo even for us, no, without spilling so much. But I guess ako, pag tinanong ako ng mga anak ko, kagaya ni Alonzo, Mommy, what is your movie about? Diba? Parang ganon. Tungkol saan po ba yung movie mo, Mommy? Why should I watch it? And I said, you know, Alonzo, it's not just a horror movie. Hindi lang siya pananakot, kung hindi making sure lang that the next generations are more respectful of all the things that are around us. Siguro, added factor na lang yung napakahusay ng pagkakagawa ng pelikula. But more importantly, and I'm sure our Rain family and our Regal family would agree na at this point in our lives na napakahirap mag-produce po ng pelikulang Pilipino, nagmamatter talaga yung mensahe. Para masabi yun, ako ang lagi kong tatanungin, sa bahay niyo ba, ikaw ang caretaker or may iba pang caretaker? Para lang malaman natin kung sino nga ba talaga. Kasi yun naman yung tanong eh. Siyempre, the title of the film is The Caretakers. And when you think about it, truly, who cares for the land? So, mas yun siguro yung lagi ko iniisip. Very relatable siya in the sense na lagi kasi tayong nag-iisip, diba? Like what Iza was saying na pag pumapasok ka ba ng isang kwarto, pag may nararamdaman ka, do you go against it? Do you just dismiss it? Or do you embrace it and respect it? Anong klaseng caretaker ka? Yun po, para sa akin. Thank you, thank you. Thank you so much, Tito Gorgie. And thank you so much to all the cast. Grabe, ang dami nating natutunan. Parang we'd love to see a talk show with Miss Iza and Miss Dimples.